Okay mga kapatid, mga kaibigan natin yan, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manonood tayo ng balita at atin bibigyan ng reaksyon at opinyon. Maraming mga pangyayari na wala ho tayo ng 2 araw. No? Ano na kaya ang balita? Nagkasakit ho tayo pero dahil sa kakaisip yan ng mga balita, hindi na kayanan siguro. Hindi, ito na mga kapatid, mga kaibigan. So, wala pa sa sarili. Ayun nga, no? May nakita kasi akong video pero na-delete na eh. Na-delete na kaya hindi ko maipapakita sa inyo. Pero ayon no, sa napanood kong video, isang government official na meron siyang 2 kasamang babae. Asawa niya ba yun? Yung isa doon, tas yung isa anak niya? Hindi ko alam eh. Wala naman kasi akong idea. Tapos, tingnan nga natin dito. Kala ko ba na-delete na? Tapos, nakalagay dito, napapaligiran ng halos nakahubad ng mga habang naglalasingan. Sabi ng gano'n, no? Blind item. Sino kaya yon mga kapatid? Comment na lang kayo dyan, ha? Kasi, hindi ko mamukaan yung lalaki kasi nga nakatakip. Yung mga babae rin, mga nakatakip. Bakit lumalabas yung mga larawang ito? Hula ko lang yung larawan na yon ay ito parang yung lalaki na ito, ina-idol ko to dati. Kasi nga, 'di ba, kapag may reklamo ka, 'di ba? Talagang matatag. Okay na mga kaibigan, basta comment na lang kayo dyan. Maraming salamat. At sa mga magsusubaybay sa atin dito, kababalik lang ho sa ating channel at nagre-recover pa lang din ang ating channel, pati ako. Sana naman po pag medyo nasisiyahan kayo dyan, pwede kayong gumamit ng mga super thanks. Meron dyan sa baba, mga kapatid, makikita din. Okay, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron dito? Bakit ganito po yung pati yung thumbnail niya, no? Sabi, Diyos ko po, grabe naman, kakapasok lang, breaking news, update sa Senado, Robin at Marcoleta. Okay, alamin na ho natin ano po ba ang meron dito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga. Ang usap-usapan ngayon sa taong bayan. Ang administrasyong Marcos ba ay nagkaroon na ba ng silent martial law? Nagdeklara ba ng martial law without saying it? Kasi alam nyo, yung una nating pag-uusapan ay wala na. Itong si Senator Robin Padilla at iba pang 5 mga individual ay kakasuhan sa pagtakas raw ni Bato de la Rosa. Ganyan na sila ka-desperado ngayon. And alam naman po natin na si Robin Padilla ay parte po sa majority ngayon. Grabe, Hindi ko alam kung ano bang mas mabigat na kaso. Yung magnakaw ka ng bilyon-bilyon at mga questionable na bilyones, hundreds of billion, 200s of billion, 300 of billions allegedly, o doon sa tinakas si Bato na hindi naman tinakas si Bato. Alam nyo na ibabaling lang nila dito kay Robin kasi nga, wa-epek yung mga pinagagagawa nila. Kakahiya yung administrasyon, Pero mo itong inuuna, magtatagulan na lahat-lahat. Seriously? Ito ang uunahin natin? Kadiri talaga, no? Pag ganito talagang gobyerno natin. Nako. Para hindi maka-vote itong si Robin Padilla, aarestuhin na ba itong si Robin Padilla? Kakasuhan? Mamaya, pag-usapan natin yan. Panoorin natin yung balita. Ang galing, Puro nasa majority lahat ang gustong kasuhan, Ayan. Pangalawa ng ating pag-usapan, ang itong Bureau of Immigration, may kopya na raw ng precautionary hold departure order laban dito kay Senator Marcoleta at iba pa. Pati si Marcoleta, gusto nilang arestuhin na rin. Si Marcoleta, who is Marcoleta? Siya lang naman ang pinaka-maanghang ngayon sa majority. Alam naman nila na kapag si Marcoleta na ang nasa podium ng Senado, ay hindi nila kayang makipagdebate rito. Dahil hindi nila kaya si Marcoleta, sa tingin ko, in my own opinion, di ba? Planuhan na naman yan na arestuhin at ikulong si Marcoleta. Ganyan na ba ang laban ngayon? Kung hindi ninyo kaya ang isang tao
sa demokrasyang pamamaraan ay idadaan na lang natin sa kung anong ipapakulong natin, Oh. aaristuhin natin, gawa natin ng kasalanan. Mamaya, pag-usapan rin natin yan, itong patungkol Oh, manghang magsalita no. Yung sinabi ni Erwin Tulfo nga pala, naalala ko lang yung maanghang na salita niya. Putak kasi ng putak tong mga to. Mga sir, wala akong galit ho sa inyo ha. Pero ang tatapang niyo ho kasi. Tapos bandang ulit, magsusorry kayo, hingi kayo ng sorry. Kukwelyuhan nyo di umano. Sabi nyo ng ganun. Tapos kung ano nung pinagsasabi nyo sa hearing, ganyan. Hindi na ho kasi ito media. Hindi na ho ito yung mga radyo FM, AM o pagiging journalist nyo. Mga senador na kayo. Dapat ang ginagawa nyo po, tutulong na kayo sa taong bayan. Kung anong pwedeng mga makabuti, yun na po dapat ang gagawin nyo habang kayo nakaupo. Ano lang ho ito mabuting kalooban lang po ang sinasabi ko. Ganun na lang ho sana. Hindi yung pag may nakita kayong sa tingin yung ikakamali nyo, puputak na kayo ng puputak. Kung may ebidensya kayo na hindi kayo sangkot, hindi ipakita nyo rin. Magalang kayong magsalita. Ganun. Hindi yung putak dito, putak dun. Daldal dito, daldal dun. Sa huli, sumbong, kay bonggang. Diretso pa ang sumbong. Dapat kaya tuloy, bibitagin kayo. Si Bitag, sino ba si Bitag? O, basta si Bitag, no? Doon na lang ako kay Bitag, kaso bumabanat din si Bitag. Wala na, nasisira na po, no? Sayang sa akin, nasisira ang Tulfo tuloy. No, akala siguro nila marami pang nagmamahal. Marami pang mga sumusuporta. Mga followers nyo na lang yung iba doon. Pero hindi halos lahat. Bilangin nyo ko, konti na lang yun. Ang Pilipino dito sa atin, napakadami. Hindi naman naanga-anga yung mga kababayan natin para hindi nila makita yung mga pinagagagawa ninyo. Biruin mo, kukwelyuhan mo, kapwa senador mo. Binabali mo binibendalo mo Tapos, babanat ka pa ng mga maanghang na salita. Ang tanong ko, yung ganun ba may kaso din? Gusto ko din malaman kung may kaso din yun. Wala, ngayon naman pinag-iinitan si Robin, si Marcoleta, ano pang mga susunod? Nakakahiya ang Pilipinas, Malamang kung buhay si Jose Rizal ngayon sa panahon ngayon, saka sila Andres Bonifacio, malamang nasa ICC na rin sila. No? Nasa ICC, wala puro banat dito, banat. kay Marcoleta. At last but not the least, atin pong pakikinggan itong interview ni Professor Malutikia dito po sa Billionaire News Channel, dito sa The Spokes. Kasi po, ipaniliwanag nitong si Professor Malutikia na ang Senado ngayon, hindi na po yan kung sino ang mas magaling sa batas natin. Kasi nandyan po sila para gumagawa ng batas, di ba? At magdidebate yan, yung mga senador. Hindi na po pagalingan ng batas. O kaya pagalingan na ba ng power ito? Kung sino yung mas malapit sa administrasyon, nakakalamang ka. Yan ang ating pakikinggan mamaya kay Professor Malutikia. Pero bago Ang maganda siguro, bawasan na lang yung mga senador. Ganito, halimbawa, sa susunod na eleksyon, wag ngayon kasi medyo wala akong tiwala sa administrasyon ngayon Halimbawa, VP Sara na nakaupo. Yung Vice President niya, dapat mapagkakatiwalaan niyang solidong totoo. Solido. Sabihin na natin, pwedeng Marcoleta o kaya kapatid din niya. Tapos, yung susunod doon, sabihin na natin kung mga senador, halimbawa, pipiliin niya kung sino yung mga senador. Siya na lang ang pipili, Lahat yung puro pro Duterte. Kung hindi man pro Duterte, pro sa katotohanan. Ganun. Hanggang hanggang 12 lang. Wala nang ang dami kasi nila dyan. Wala namang ginagawa Ang dami-dami senador. Wala naman tayo nakikitang bawat isang senador may nailabas bang ganito, may nailimbag bang ganito. Meron ba silang mga nagawang ganire? Wala pag may gagawin sila dahil sa dami nila, nagtatalo-talo sila. Di ba? Kaso ngayon mas iba. Dati kakamping ka lang Banat ka lang ng banat ngayon, sumisip-sip ka na. Ganun na yung mga iba. So, magulo sa Senado, di ba? Lalo na sa Kongreso. Ang dami-dami din.
Bawat lokal kasi yun, ano? So, ang dami, ang gulo. Siguro kung ang magiging leader lang, hindi kasing dami ng ganyan, kasi bira dito, bira doon. Dapat yung, halimbawa, si BP Sara, pipiliin niya yung mga matitino. Siya na lang ang pipili sa bawat hanay, no? Para hindi masyadong magulo, para lahat nagtatrabaho. Pero mo, 24 na nga lang kayo dyan, kayo-kayo pa nag-aaway. Inaaway nyo pa yung mga gusto lang sa katotohanan. Kapag nasabuyan ka ng pera, wala ka nang magagawa. Diba, no? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta may pera, dun ka na. Yun lang. Kasi, merong iba na kahit gaano katino, basta hindi kondisyon ang kanilang pag-iisip, basta masabuyan ka ng pera, mababago ang ugali mo. Pero yung iba dyan, kita nyo naman, binugurgur na lahat-lahat, pero nananatili pa rin sa katotohanan. Doon tayo. Diba? Doon tayo. At guys, like and share muna dito sa ating video, no, para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ayun, sa mga nanonood sa atin dyan, no, nakikisuyo lang po. Pumindot po kayo ng like. Napaka-importante ho sa amin yang mga vlogger na nagsisimula ulit, lalo na ho sa atin. Para naman po kiligin kami. Kahit like lang. Sa mga may budget niya kahit 5 piso, click kayo ng mga super, ano ba yun? Basta yun. Nandiyan yan. No? Medyo natutuwa kayo dyan. Okay? So, kasi grabe itong channel na ito. You will be updated sa mga pangyayari, no? Wala namang bayad, so ano na kayo? Subscribe na kayo. Heto, without further ado, ito po yung balita patungkol kay Senator Padilla. Na plano ng kasuhan si Padilla at 5 pang mga tumulong raw dito kay Senator Bato. Heto po, panoorin ninyo. For some time now, we never did touch this topic because the investigation is ongoing, even prior ng last na press conference namin. But because we have already based our findings sa facts na nakuha ng mga investigators namin on the ground. That's why we were able to obtain the CCTV footages ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin. Pinag-aralan raw nila yung CCTV nung pag-alis ni Robin Padilla at ni Senator Bato. At siguro, nung pinag-aralan nila, sa tingin nila ay meron pong nilabag si Robin Padilla kaya kakasuhan nila dito. Padilla and a female security officer who is a Nakakahiya ang Pilipinas. No? Shoutout sa lahat ng kapulisan. Love natin yan. Ano? Biruin mo, sa sobrang agresibo nyong gusto nyong hulihin si Senador Robin Padilla. Kailangan talagang may conference pa or meron pang pa-interview talaga, di ba? Shoutout, love na love ho namin kayo, mga sir. Hindi ito yung panahon para sa bagay, depende kasi talaga kung binayaran o malaki ang offer o kung ano pa man eh. No? Hindi ko alam. Pero sir, hindi naman ito ang dapat unahin, sir eh. Alam nyo naman na wala namang nangyaring pinag-aralan o pinag-isipan kung hindi sir, love ko ang kapulisan natin, yung mga matitino nating kapulisan dyan. No? Pero biruin mo nyo, papa-conference pa ng ganyan para lang na huhulihin o may... Ako nahihiya ako para sa ating bansa ngayon. Ganito ang nangyayari. Okay, kung may kasalanan talaga si Robin, hulihin nyo na, wag na kayo magpa-conference. Kasi parang ang dami pang mga kuda, ang dami pang mga sinasabi. With all due respect, sir, love na love ko ang kapulisan. Idol ko yung mga yan eh. Minsan akong nangarap na maging lespo. Diba? Totoo yun. Walang halong biro, mga kapatid. Pero nakikita ako sa administrasyon natin ngayon. Okay naman ang mga kapulisan. Huwag na kayong magpa-conference. O kaya yung ganyan. Pa-media, gano'n. Hulihin nyo na kung gusto nyo nang hulihin. Dami pa kasing Emmy, sir. Hulihin nyo na lang po. So, yun lang. Wala eh. Ito na ang inuuna ng mga gobyerno natin. Wala naman tayong magagawa eh kasi tayo nagre-reaction video. Karamihan sa mga vlogger, nagre-react lamang o nagbibigay hatid ng mga balitang ibinabalita ng pwedeng mga bias media at mga legit media. Yung mga ganyan.
tayo'y nakikireaction lang at iisa ang mga damdamin natin. Gaya mo, ikaw, nanonood ka, nakatutok ka, nadidismaya ka rin, no? So, iisa ang puso natin, kaya mag-like ka na. Wala. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayong ganito, mararaos ba natin ng 2028 election o habang buhay na magiging ganito ang Pilipinas. Kaya BP Sara Duterte at sa mga Duterte, wag na kayong papanig sa ano. Kasi sabi nga nila maraming natitegi sa maling akala. Maraming nababawian daw ng buhay sa maling akala. Akala mo ganito, pero wala pala. 'Di ba? Kasi mahaharap tayo sa ano kahit sabihin mong hindi mo wala ka talagang balak tumakbong presidente o vice president, gusto ka ng tao, no? Kasi walang pwedeng pumalit eh. Ikaw lang BP Sara eh. Si Marcoleta siguro pwede pa kaso may Duterte pa eh. Hanggat may Duterte pa, Duterte tayo kasi sayang may resulta eh, di ba? Kaysa sa iba puro ngaw-ngaw dito, ngak-ngak dito, papogi dito, papogi doon. Naglalaki ang mga pangalan. Wala. Sayang, no? Kung ewan ko ba ano nangyayari sa bansa natin. Siguro ito rin yung dahilan kung ba't ako nagkasakit. Hindi lang kasi basta vlogger or nagre-reaction ka eh. Sa tagal ng panahon ko nagbablog, nagiging concern na ho talaga ako sa ating bayan. Hindi lang basta nagbablog ka, nagre-react ka o gusto mo Duterte, gusto mo sa tama. Core naman ito sa mga hindi nakaka-intindi. Para sa amin ho kasi mahal namin itong bansang ito eh. Love namin ito, may pakialam kami. Kaya minsan natatawa na lang ako sa mga ibang Duterte, dapat makulong. Alam mo yung nilalabas nila yung katangahan nila sa pamamagitan ng pag-unawa nila. Pagpo-post sa Facebook, yung mga Duterte, masama. Kasi pag ganun kayo, nilalabas mong tanga-tanga kayo. Yun lang, no? Nilalabas mong wala kang alam talaga. Ang alam mo lang, mahal mo yung administrasyon ngayon. Wala eh, ganun ho talaga mga kapatid.